So, mapagpalang gabi po sa ating lahat. Ako po si Aaron Steven R. Aquino and again, welcome po ulit sa ating 365 Daily Devotions with Pastor Russell Ocampo. So, ngayong araw po is ang ating huling talakayan para sa ating weekly series na may pamagat na Emmanuel, God with us. So, tinalakay po natin yung una natin topic na The Coming Prince. Pangalawa, the humble ruler. Pangatlo, the Savior and Lord. Pang-apat, the divider of time. Panglima, the Emmanuel, God with us. Pang-anim, the light has dawned. And lastly po, which is yung magiging topic natin ngayong araw na may title na The Word of God Became Flesh. Now, sabi po dito sa John chapter 1 verse 14, the Word became flesh and made His dwelling among us. We have seen His glory, the glory of the one and only Son, who came from the Father, full of grace and truth. Or sa Tagalog naman po, naging tao ang salita at nanirahan sa piling namin. Nakita namin ang kaluwalhatiang tunay na Kanya bilang kaisa-isang anak ng Ama. Siya ay puspos ng kagandahang loob at ng katotohanan. So, para naman po sa ating katuruan ngayong araw, first is, Jesus is the Word who became flesh. So, yung ating pong Panginoong Hesukristo ay nanggaling ho sa Word of God. Kumbaga, yung mga salitang nanggagaling sa bibig ng ating Panginoong Diyos Ama na kumbaga yung mensahe niya para sa atin ay kumbaga tinransfer niya, or si Jesus Christ yung naging instrumento para maparating sa atin yung mga mensahe ni God. Pangalawa naman is Jesus is the love who became an act. So, yung love po kasi or pagmamahal, para po siyang concept. Kumbaga, concept lang siya ng pagmamahal. Parang ayun lang. Pero si Jesus po, siya po yung parang pinaka naging best example ng, ayun na nga, yung pagmamahal. Kasi nga, mula sa pagiging Diyos, binaba niya yung kanyang sarili bilang isang tao upang makasalamuhan natin. And lastly po sa ating katuruan ngayong araw is, Jesus is the sinless one who became sin. So, si Jesus Christ po is ni isang beses, hindi siya nagawa ng kasalanan. Kumbaga, sinless si Christ and naging makasalanan lang siya dahil nga inako niya yung mga kasalanan natin upang makipag-ayos tayo syempre sa Diyos Ama. And para naman po sa ating application ngayong araw, first is embrace uncomfortable life. So, kapag po tayo kasi ay namumuhay sa komportableng buhay na gusto natin, syempre, alam naman natin na kapag komportable tayo, is nagagawa natin yung mga makasalanang gawain, which is mali po yun. So, dapat po mamuhay tayo sa, kumbaga, lumabas tayo doon sa comfort zone natin, sa uncomfortable life, nang sa gayon ay masunod natin ang mga kagustuhan ng Diyos sa ating buhay. Pangalawa naman is, love God with all your entirety. So, mahalin po natin ang Diyos ng buong puso, ng walang doubts and pag-aalinlangan. So, magtiwala po tayo at manampalataya sa Kanya ng, kumbaga, buong porsyento ng ating pagmamahal. And lastly po sa ating application ngayong araw is, be grateful to God every day. So, maging grateful and thankful po tayo kay God araw-araw dahil po sa magandang regalo na ibinigay niya sa atin, which is nga ang kanyang buktong na anak na si Jesus Christ na syempre nagligtas sa atin.